O, sige. Si Guardiola ang ating pag-uusapan. Naku po, mga kababayan, Diyos ko. Malulula kayo dito. Diyos ko po. Hala, Diyos ko, mga kababayan. Eto na. Umpisahan na natin. Ni Guardiola. Eto. Mga kababayan, according sa aking nakalap na video na mayroong witness, may witness na si Diskaya daw, kung nakita natin, may mga luxury cars, may mga sports car na more than 80. More than 80. Ganito lang daw. Ganito lang daw si Diskaya. Ganito lang daw ang mga Diskaya kay Guardiola. Ganito daw si Guardiola, si Diskaya ganito lang. Naku po. Eto, mga kababayan. Dito po, disclaimer lang. Ito pong video na ipi-play ko, mismo meron pong nagtestimonya na isang politiko na taga Batangas din, na kung saan kalugar ni Guardiola. Mga kababayan. Ito po, mga kababayan, pakinggan ninyo at reaksyonan natin. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Ayon kay Ilagan, isa si CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Guardiola ang mataas na kahoy kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. 16 na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan. Dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor. Ang 3 kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa NEP ng DPWH. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng gold card, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car, almost 70 SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. May activity ang Rotary. Ilang beses din niya akong na-invite doon. Walang sinabi yung kay Diskaya. Kita nyo, narinig ninyo. Grabe. Mismo itong isang J. Ilagan, former Mayor J. Ilagan na testimonya patungkol kay Edwin Guardiola. Ganito lang daw si Diskaya. Kung ang mga Diskaya daw mayroong mga 40 luxury cars na, di ba yung trending na payong? Nako po, mas matindi daw si Guardiola. Bakit? Kapag pumasok ka daw sa kanyang compound, compound yan, mga kababayan, susunduin ka ng golf car. Yung puti na parang kay Chabit, pang golf car. Ganyan si Chabit mahilig sumakay sa ganyan sa Baluarte. Pagsakay mo daw sa golf car, dadaan ka ng tunnel. Papasok ka doon. Pagpasok mo doon sa loob, makikita mo yung 40 ka SUV at 30 ka sports car o 40 ka sports car. Naku, makikita nyo mga kababayan. Grabe. Grabe po talaga. Ito. Ang ibinagsak na pondo dito for 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan. Dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor. Ang 3 kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Lumapit din sa amin ang
isang former high government official sa Batangas, aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa NEP ng DPWH. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car, almost 70 SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. May activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Walang sinabi yung kay Diskaya, ilang piraso yun. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Ayon kay Ilagan, isa sa CWS Kita ninyo, grabe Grabe mga kababayan, Diyos ko. Ano, hanggang kinig na lang ba tayo? Hanggang manood na lang ba tayo sa balita? Anong gagawin natin mga kababayan na sila namumuhay ng marangya, kumakain gamit kutsara, tinidor, ginto, samantalang tayo kamay-kamay lang. Sila kumakain ng mga king crab na tayo halos hindi makabili ng king crab. Diba? Oh, kayo na-experience nyo bang kumain ng king crab? Yung sobrang laki ng king crab, si Ivana Alawi lang mahilig dyan. Ako, Diyos mio marimar, hindi ko pa naranasan kumain ng king crab. Alam niyo ba magkano ang king crab? Ay putang inang 15,000 yung isa. Diyos ko, 15,000 ilang sakong bigas na yan. Diyos ko. Diba? Kita nyo yan mga kababayan, sila kumakain, ang ulam nila steak. Yung mga refrigerator nila, yung mga freezer, tigas na tigas yung mga frozen doon. Samantalang kayo, putang ina, isang araw kikita ka lang 700. Diba? Diyos ko po. O, ako na naman po'y mananawagan ulit. Kasi napakinggan tayo ng Comelec. O, ito. Ano po, ICI, no? Independent Commission for Infrastructure Investigation. Baka naman, kung totoo ba itong testamento ni dating Mayor J. Ilagan, mga kababayan, kasi grabe ito, ang mga Guardiola daw. Kung ang mga Diskaya, daw mayroong 40 ka luxury cars, nako, sa Bisaya pa, lupig ang mga Diskaya sa mga Guardiola. Naku putang ina, laki. Ito pa, bukod dyan mga kababayan, ito po si J. Ilagan. Ito po yung nanggaling sa Billionaire News Channel. So hindi po tayo nagre-react dito na gumagawa ng kwento. Disclaimer lang, galing po to sa Billionaire News Channel. So sa mga nagtatanong po, ano pong karapatan mo mag-react? Ay putang ina ninyo, taxpayer ako. Kung pwede nga lang hindi magbayad ng tax kung pwede nga lang lahat ng bilihin walang nakapatong na tax, okay lang sana. Ang problema, kahit ninakawan tayo araw-araw na may investigasyon, araw-araw tayong nagbibili ng pagkain na may tax, may patong na instead na bibilhin mo ng 5 piso, tinubuan, naging 8 na. Diba? So may karapatan tayo mag-react mga kababayan, kay lahat po tayo nagbabayad ng tax, lahat po tayo, lahat ng binibili natin, pinapatungan ng tax. Kahit araw-araw nag-imbestiga, kahit may makulong dyan, may managot dyan, nagbabayad pa rin tayo ng tax. Kawawa tayo mga kababayan, kawawa po talaga ang tao. Sabi nga ni Jessica Soho, hindi po siguro po pwedeng manood na lang tayo. Hindi po siguro po pwedeng hanggang salita na lang tayo. Parang kailangan din po natin siguro gumalaw. Sa pamamagitan ng gamitin natin yung ating boses, no? Gamitin natin yung ating utak, no? Hindi yung, Diyos ko, gagalaw ka nga, tapos magpapatulong ka sa isang politiko lang din. Diyos mio marimar. Alam nyo, ito lang masasabi ko kahit may makulong dyan sa sangkot sa flood control sa DPWH, yung mga katabi mong politisyan, isa din yan. Ano kaya ang solusyon mga kababayan para matigil ang korupsyon sa ating bansa? Maganda kaya tanggalin ang tax? Maganda kaya tanggalan natin ng tax? Kasi kung walang tax, walang korap. Di ba? Kasi kung ipalaganap mo yung bitay, hindi naman inaaprubahan nitong mga kongresista ang bitay. Sino yung nagsulong ng bitay? Si Ulaso.
Oh. Ang problema, inaprubahan ba ng Kongreso? Wala. Oh, si Bato, nagsulong ng bitay. Wala rin. Di ba? Ano kaya kung tanggalan na lang ng tax? Kasi alam nyo, mga kababayan, kaya ang lakas ng loob nitong mga politiko, mga putang inang hayop na politiko na to, na magnakaw at gumastos ng milyon-milyon sa eleksyon kasi alam nila na malaki ang balik sa kanila. Di ba? O, ito. Bukod dyan, mga kababayan, na merong maalapalasyong tirahan itong si Guardiola na according dito kay G. Ilagan, dadaan ka pa daw ng tunnel at ilalim ng bahay niya. May tunnel, doon may mga SUV doon, si 10 piraso, may 40 sports car. Ganon yan, kayaman mga kababayan. Ganito nga lang daw ang mga diskaya kaysa sa mga Guardiola. So, ngayon mga kababayan, meron akong isang ipakita sa inyo na meron daw bahay, meron daw bahay si Guardiola sa Amerika. Ito, mga kababayan, Guardiola, meron daw bahay sa Amerika. Ito mga kababayan, according dito, ito po, galing po ito sa Rappler mga kababayan. So, according dito sa Rappler, mga kababayan, Rappler po to wait lang. Pindutin natin, Rappler. Ayan, Rappler po yan. Rappler, logo R. Ayan. So, nakalagay dito, mga kababayan, ang balita dito sa Rappler, ito po, mga kababayan, at sa Inquirer.net USA. Ayan po ang hitsura ng pamamahay ni Guardiola sa California na nagkakahalaga ng 460 million. 460 million or kulang-kulang 1 billion pesos. Diba? Yan po mga kababayan ang sinasabi nilang pagmamay-ari na bahay ni Guardiola sa California, United States of America na nagkakahalaga ng 460 million. Hindi, 576 million. Ito pala, mga kababayan, 576 million. Guardiola House in California na kulang-kulang 1 billion. Ngayon mga kababayan, kung makulong man ang mga diskaya, baka naman, sunod nyo namang imbestigahan, mga kababayan, si Guardiola. Actually, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, nakukontent na din po natin ito noon pa. Pakinggan ninyo. Siguro hindi nyo pa ito alam, mga kababayan. Hindi pa ito binalita siguro sa TV, no? Ang binalita lang sa TV, yung congresswoman ng Samar. Ito mga kababayan, is 2 months ago po ito. Actually, una pa po akong nag-react bago ang Bilyonaryo News Channel. Yung sumasayaw doon sa Kuratsia. Ito, I will tell you frankly, mga kababayan. Sa totoo lang po tayo, para hindi tayo bias. Yung ginawa po ni congresswoman ng Samar, yung sumasayaw na hinahagisan ng pera, it's a part of tradition. Kuratsia po yun. Once na ang folk dance na Kuratsia ay sa tradition dance po yan, no, ng mga luma. Hindi, gobernador ba? O Governor Tan? Or congresswoman? Governor, sorry. No, correct me. So, Governor Tan, yung pagsayaw po niya na maraming perang hinahagis, it's part of culture po yon. So, wala pong korupsyon na naganap doon. Kultura po talaga yan. Once na Kuratsia, meron pa nga sumasayaw sa bangko na may ilaw sa ulo, di ba? Minsan may sumasayaw, may baso na tubig sa ulo. Yung sa Kuratsia naman, ni Governor Tan, no, hindi po siya binabas. Yan po yun mga kababayan. Actually, kay Tan yan sa Leyte. Ito, sabi ni Roxanne Barcelona, kung walang tax, walang pera ang gobyerno, walang serbisyo sa tao. Yan ang gusto mo? Sige. Dalawa tayo ngayon, Ma'am Roxanne. Tanungin kita. Gusto mo may pera ang gobyerno tas nanakawin nila, mas marami pang nanakaw kaysa sa nabigay na serbisyo, mamili ka. Magbayad ka ng tax at nanakawin nila, ang ibigay sa'yo 100,000, ang nakaw nila milyon. Saan ka pipili? Sige nga.
Kasi daw, kung walang tax, walang pera ang gobyerno, walang serbisyo sa tao. O sige, ipairal mo ang isip mo. Sige, ipairal mo, magbayad ka ng tax. Tapos yung tax, umabot na ng bilyon. Tapos ang natulong sa'yo, milyon lang ang nakaw nila, daan-daan milyon. Sige. Sige nga. Sige, ipagpatuloy mo. Yan ang kagustuhan mo. Sige, kung marami kang pera at gusto mo magkabilat-bilat ka sa trabaho, sige, mag-OFW ka, kuskos ka kubeta. Sige, kuskusin mo yung mga bawat kalawang dyan, magsiman ka. Sige, mag-cook ka doon sa ibang bansa. Piliin mo, may tax na nakawin ng gobyerno, at nakawin ng mga politisyan na mga magnanakaw, o yung walang tax na wala silang nanakawin. Kung ako papiliin, wala akong pakialam kung hindi uunlad yung ating bansa. Bakit? Kung tutuusin, matagal na tayong maunlad, mas mayaman pa tayo sa Singapore. Bakit? Ito yung una niyan. Ang Singapore walang bundok. Pero tayo, ang dami nating bundok. Ang Singapore, wala silang ilog. Pero tayo, ang dami nating ilog. 'Di ba? Ang Singapore, wala silang gold. Wala silang minahan ng ginto. Pero ang yaman nila, tayo meron. Biruin nyo yan. Biruin nyo. Kung tutuusin, mas mayaman tayo sa buong mundo. Ang Pilipinas, nandito lahat ang minerales. Langis, nandito. Ginto, nandito. Yung Saudi Arabia, Arab country, may langis din tayo. Kung ang ibang bansa, katulad ng Nigeria, African country, meron silang mga ginto, meron din tayo. Kung bundok ang pag-uusapan, yung bundok sa Saudi Arabia, bundok sa Africa, yung bundok nila dun, puro buhangin. Sa atin, bundok natin may kahoy. Ang Singapore, walang ilog, walang bundok, walang minahan, pero mayaman sila. Kumusta pa sa atin, na nandito na sa atin lahat? Di ba? Kung tutuusin, mga kababayan, kung ako papipiliin, walang tax versus may tax, wala akong pakialam kahit hindi uunlad ang ating bansa. Bakit? Noon pa sana unlad na tayo kung walang mga putang inang mga magnanakaw na politisyan. Di ba? Yan ang totoo. Matagal na sana tayong may unlad na bansa. Ang Singapore, walang natural resources yan. Pero napakayaman nila. Ang Macau, walang natural resources yan kasi napakaliit na isla. Ang yaman nila. Pero bakit tayo kumpleto lahat? Bakit naghirap ang bawat Pilipino? Sige nga, just answer my question. Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, kung walang tax, walang pera ang gobyerno, walang serbisyo sa tao, putang inang rason na yan serbisyo sa tao. Bakit? Nakita mo si Bongo namigay? Pero tignan mo yung mga binigay ni Bongo, galing sa kanya? Galing sa atin yan. At take note, hindi lahat ng binigay ni Bongo ay nabigyan lahat ng tao. Di ba? Yan ang mahirap. Kung ako papipiliin, mas gustuhin ko po walang tax at mas gustuhin ko hindi umunlad ang ating bansa. Bakit? May aasahan ka pa bang uunlad ang ating bansa? Kung tutuusin noon pa, unlad na tayo. Di ba? Kung tutuusin noon pa tayo maunlad. Pero anong ginawa ng mga namumuno sa ating bansa? Putang ina, pagkaibigan niya, sangkot, wala, hindi nakukulong. Pagkaibigan niya nakukulong, pag siya ang naging presidente, pinapalaya niya. Yan ang sakit sa ating bansa. No tax, no corruption. Yun. Tanggalan nyo ng tax. Tignan natin kung may mga politician pang gagastos ng daan milyon sa eleksyon. Katulad kay Marcoleta na gumastos ng 112 million. Tignan natin kung may mag-donate pa sa kanya dyan. At sasabihin niyang pera niya. Yun ang totoo. No tax, no corruption. Yun ang totoo. Sabihin niyo naman sa akin ngayong bobo ako. Mabobo na ang lahat. Bobo na talaga. Tanggapin ko ng bobo ako mag-isip. Sige, pagpatuloy ninyo, magbayad kayo ng tax. Kung okay lang sana na hindi tayo makulong pag hindi magbayad ng tax. Di ba? Biruin mo, ilang libo tayo, ilang milyon tayo, 120 million.
Iba-iba ang tax natin kasi iba-iba ang kita natin. Tapos tignan ninyo, ilang bilyon, ilang trilyon ang meron tayo. Tapos yung nadarating sa taong bayan, barya. Yung nasa bulsa ng mga politisyan, putang ina, baldi-baldi, mali-maleta, sako-sako. Paldong-paldo. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, dapat tawagin niyo na akong bobo mag-isip. Yeah? Tanggapin ko, tawagin niyo akong bobo. No tax, no corruption. Yeah? Alam niyo, sa totoo lang, kahit si PBBM, ipapakulong niya lahat ngayon yung mga nagnakaw sa DPWH. Do you think matatapos ang corruption? Hindi. Kahit lahat ng mga trabahante sa DPWH, ngayon na nakaupo, ikulong niya lahat, hindi pa rin mawawala ang korupsyon. Bakit? Hindi lang DPWH ang may corrupt. Nandyan pa ang BIR, nandyan pa ang COA, nandyan pa ang Immigration, nandyan pa ang Bureau of Customs, nandyan pa ang panglima. Kahit ikulong lahat yung nasa DPWH, kahit ikulong diretso yung ito mga yumayaman ni Guardiola, ni Diskaya, kung sino-sino pa yung mga Poncio Pilato na yan, hindi matatapos ang korupsyon sa ating bansa. Kasi hindi lang DPWH ang may corrupt. Tignan yung Bureau of Customs. Putang ina, 10,000 lang nakakalusot na yung sibuyas na smuggle. Di ba? Immigration. Tignan ninyo yung mga wanted dito nawawala. Nakakatakas. Hindi nga natin alam, tignan ninyo. Tignan ninyo yung representative ng Pogo, anong pangalan nun yung, sino ba yung na yon? Nakakulong sa correctional, nagugulat si Win Gatchalian, nakalaya. Bakit? May lagay. Bakit nakalaya sa correctional? Hindi pa tapos yung kaso. Tapos hindi na mahagilap. Diba? Kita nyo mga kababayan? Si Cassandra Ong. Hindi kayo nagtaka? Nawala sa correctional? Hindi pa tapos yung kaso, nawala? Nakalaya? Kita ninyo. Kahit ipakulong lahat ni PBBM, nandyan pa ang DepEd. Putang ina. Nandyan pa ang... Ay, naku talaga. Sa totoo lang mga kababayan. Alam nyo, ang solusyon dito sa ating bansa, ang bagal ng justice system. Pangalawa, mahirap kapag may presidente. Mahirap kapag may presidente na siya lang ang gumagalaw. Kasi bakit? Kapag magpapatulong siya, walang nangyayari. Kasi mismong miyembro ng gabinete niya, kawatan. Tignan mo, 100 billion naka-insert na hindi niya alam. Yeah? Kita niyo yan mga kababayan? Ganon katalamak ang nakawan sa ating bansa. Alam niyo ang rason para matigil yung korupsyon na yan? Itigil niyo yung... Sana mayroong kongresista na tumakbo. Sana mayroong isang politiko, senador o congressman na gagawa ng batas na itigil ang pagbayad ng tax. Kasi alam nyo kung bakit? No tax, no corrupt. Saan ba sila kumuha ng nanakaw? Hindi ba sa tax ng taong bayan? So tayo naman, mga mukha tayong tanga, ginagawa tayong tanga, kahit mga matatalino tayo, ginawa tayong tanga, ginawa tayong mga inutil nito, mga putang inang mga magnanakaw na politisyan, nagbayad tayo ng bayad ng tax. Tapos, anong nangyari? Ninanakaw lang naman ang ninanakaw nila. So saan napunta yung ating binayad? Nga. Kita mo? Tag-70, tag-40 ang sasakyan, samantalang ang daming Pilipino walang bahay. Putang inang yan.
Nakita nyo naman yung mga sports car ni Diskaya. Ako, hindi ko pa nakikita yung sports car ni Guardiola at mga SUV na si Tenta daw. Tapos may 40 sports car. Oh. Meron pa ngang isang kongresista eh. Surigao ba yun? Na merong 1 billion garage. Eh putang ina, okay. Tapos tignan yung Surigao kung gaano kahirap. Ha? Alam niyo, sa totoo lang, kahit ikulong lahat ni PBBM, yung mga trabahante sa DPWH, hindi pa rin matatapos ang korupsyon. Bakit? Kasi ang BIR, ang COA, ang Bureau of Customs, ano pa? Mga kababayan, pati immigration, matindi ang nakawan dyan. Anong sabi ni Mama Leni Robredo? Ang sinulong ni Mama Leni Robredo doon, transparency. Noon, gagawa siya ng batas na transparency. Doon sa batas na transparency ay lahat ng ahensya ng gobyerno ay kakalkalin, hasasalain, hahasain. Yun yung batas kung nanalo si Mama Leni Robredo. Hindi pinalad. Buti na lang, yung batas na isinagawa ni Mama Leni Robredo ay ginawa ni PBBM ngayon na kahit hindi man siya naggawa ng batas na transparency, pero inimbestigahan niya itong mga korap. Diba? Yun, mga kababayan. Mismo si Mama Leni Robredo, noong debate ng mga vice-presidente na hindi umaten si Sara, alam nyo, ang una, pag siya ang nanalong presidente, ang una niyang kakalkalin, ito mga kababayan, pakita ko sa inyo ito. Leni Robredo. Ayan, ito po. Transparency. Pakita ko sa inyo Ang problema ba sa transparency? Ang pinakaunang executive order na gagawin ko pag ako nahalal ay yung full disclosure policy. Meaning to say, i-require ko yung lahat ng government offices and instrumentalities to make public all their transactions, all the contracts, all the procurement, even without need of request from anyone. All government procurement processes are transparent. Nag-file ako ng bill nito, full disclosure bill. Even without need of request from the people, yung lahat na ginagastos ng gobyerno, lahat na kontratang pinapasukan, dapat available yun to the public. Ang pinakaunang executive order na gagawin ko pag ako nahalal. Kita nyo? Alam nyo, ang pinakamaraming kurap at kakalkalin niya pag siya naging presidente, ito po, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, BIR at DPWH. Ayan yan ang nilabas ni Mama Leni Robredo. Kasi alam niya Di ba? Alam niya. Kita nyo, mga kababayan? Hindi naman ako nagsisi na si PBBM ang naging presidente. Kasi bakit? Ginawa din naman niya. Di ba? Tignan nyo sa Japan. Alam mo, Kent, dito sa Japan, habagat di pa nauubos ang perang pondo para sa pagpapagawa ng mga flood control. Di pa sila nakatanggap ng panibagong pondo kahit wala pang sira. Ayun, sige lang ng gawa. Di ba? Kita nyo sa Japan, kapag may bagyo, automatic yan, may assistant agad. May mga cash assistant, hulog agad diretso sa mga bank account. Diba? Grabe mga kababayan. Dito, sa ating bansa, nakakalula. Ngayon ninyo sabihin na mahirap ang Pilipinas. Putang ina, hindi ako niniwalang mahirap ang Pilipinas. Bakit? Kung ang mga Amerikano nahihirapan bumili ng McLaren, mga sports car, kasi doon sa kanila yan marami. Pero dito sa Pilipinas, putang ina. 40 ka sports car, isang tao lang may-ari. Kita nyo? Sa lahat ng pinuno sa buong mundo, ang pinakamaraming sasakyan, Ambani. Ambani. Pinakamaraming sasakyan ang pamilyang Ambani ng India, billionaire ng India. Pangalawa, Bulkiah, Sultan ng Brunei. Pangatlo, sino? Mga kababayan, ang pinakamaraming sasakyan. Ayun, si Guardiola. Kita ninyo?
Ha? Yan, magtaka kayo. Kung mayroong billionaire ang India, may billionaire ang Philippines. Hindi lang si Diskaya. Ha? Hindi si Tulfo, hindi si Marcos, si Guardiola. Po, tragis na yan, no? Sino ang kawawa? Taong bayan. Di ba? Tapos, tignan ninyo, ngayon yung mga korap na yan, pinakulong ni PBBM. Kapag baba ni PBBM sa posisyon, mark my word mark my word. Si BBM pinakulong ngayon lahat ng korap. History repeat itself yan. Bakit? Noong panahon na si Pinoy ang presidente, lahat ng korap nakakulong. Pagka presidente ni Digong, lahat ng korap na nakakulong, kaibigan ni Digong, nabigyan ng amnestia, nabigyan ng pardo, nakalaya lahat. Kaya take note, itong panahon na to, habang si PBBM ang presidente, lahat natutuwa tayo kasi nakukulong. Pero pagbaba ni PBBM bilang presidente sa Pilipinas sa 2028, kung sino man ang upong presidente at kaibigan niya yung mga nakakulong, putang ina, makakalaya lahat yan. Mark my word, babalik pa sa serbisyo yan. Serbisyo daw di umano ng pagnanakaw. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Ganito lang yan eh. Yung mga nakakulong ngayon, mga bilyonaryo yan, mga milyonaryo yan. Kahit nakakulong yan, pag mayroong presidente na tumakbo, may mga assistant yan. Halimbawa, tatakbo si Sara. Nakulong ngayon sinong makukulong ngayon na senador? Secretary, bigyan mo si Sara 100 million. Pang ano niya? Panggamit niya sa campaign niya. Pag nanalo si Sara, kalaya na si senador na nakulong. Di ba? Pag nanalo si Sara, yung senador na kakulong na nagbigay ng 100 million sa kanya, yung campaign niya, anong gagawin ni Sara? Bibigyan yung pardon ngayon. Di ba? Pag nabigyan ng pardon, nakalaya, tatakbo ulit ng kongresista, tatakbo ulit senador, ayun, namamayagpag, magnakaw ulit. Pinapahinga lang. Hindi ko sinabing si Sara lang. Baka mas may iba pa. Bukod kay Sara, may iba pa. Imposibleng walang kakalaban kay Sara. Di ba? Yun, mga kababayan. Kaya ang mangyari sa atin, nga. Ito tayo, nga. Dito tayo, nga. Kita nyo?